Passage ng napakagandang babae sa buhay ko. Yung binanggit niya, Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and this not of yourself, not by works, it is a gift by God, so that no one will boast. Wala kang karapatang magmalayang sa langit. Pagdating mo sa langit, hindi mo, kaya ako nakalangit dito dahil nagsasalita ako. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Wala tayong pwedeng ipagmalaki pag nandun tayo sa langit kasi it is a gift from God. Hindi sa atin ito. Hindi natin ito pinaghihirapan. And isa pa, it is eternal. 2 Timothy 1:19, before anything came into being, God had already planned to extend His grace to His children. Bago pa magsimula ang lahat, sinabi na ng Panginoon, si Edgar, aakyat ng langit yan. Dinesisyon na niya yan. Bago pa magsimula ang Panginoon, nung tinanggap mo si Kristo, alam na ng Panginoon yun, aakyat ka ng langit. Bago ka pa pinanganak, bago pa dumating ang mundo, dinesisyonan na ng Panginoon yun. Kaya naman kayo, hindi kayo aksidente sa Panginoon. Amen. Hindi ka afterthought. Hindi ka, uy! Teka, si Edgar narito nga pala. Hindi. Bawat isa sa atin dito, planado na ng Panginoon ang buhay. Kaya nga grasya yan. Wala ka pang ginagawa na desisyon na ng Panginoon. Aakyat ka ng langit. At ito rin ay sovereign. Makapangyarihan, ano yan. Bakit? Bakit sovereign? The moment na dumating sa iyo yan, gagawin niya ang purpose ng pagbibigay sa iyo. Doon na tayo, panibagong usapan na naman yun. Sanctification. God will change you. God will transform you in the image of His Son. It will fulfill the purpose for which it was sent. And in your heart, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo. Siya mismo ang magsasabi sa iyo, ikaw, makakala mo, akyat ka ng langit. Kami pong dalawang mag-asawa, well, sa totoo lamang po, mag-asawa kami, wala kaming anak, pagka nagkukwentuhan, kung ano pa pinagkukwentuhan namin. Di ba? Mga sweet nothings. Bilbola, tagakan sa mall. You know? HHWW. Holding hands while walking. Pasway-sway pa. Pero kami pag dalawa, pagka nagkukwentuhan, sometimes, alam niyo kung anong pinagkukwento namin? Anong gagawin ng bawat isa kung namatay na kami? Pinag-uusapan namin yun. Wala kaming takot na pinag-uusapan yun kasi alam namin kung saan kami pupunta. Amen. Sinabi ko nga sa kanya, kung ako nga magkaroon ng sakit, huwag mo na akong gastusan. Hayaan mo na lamang akong dumating ko sa punto na akit na ako ng langit, huwag mo na akong i-delay pag-akit ng langit. Nakakatawa. Minsan sa grabe naman mag-asawa ko, morbid naman yung pinag-usap. Pero hindi po eh. Kumpiyansa kami. Aakit kami ng langit. Kasi binigay ng Holy Spirit yun. The Holy Spirit that is living in me is telling me, anak, aakit ka ng langit. Kaya naman, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, okay lang yan. Kasi someday, wala na yan. Pagdating mo sa langit, 24/7, nakangiti ka. Mga nangyari ka sa langit. Kaya kayo ngayon, if you know you are going to heaven, if you have that faith that you will be going to heaven, dapat nagpa-practice kayong nakangiti lagi.
Kilala niyo ba si Puga? Siya yung... Albo. Wala pa kasi si Ernesto noon eh. Bata pa siya. Bata pa. Isa po siyang sikat na artista noon na ang talent na niya, hindi siya marunong kumanta, hindi siya marunong sumayaw, kundi lang ang acting skills niya. Pero alam niyo ba kung ano ang talent niya? Sabi mo, Kaya niya tiklopin yung mukha niya. Makasim. Nakikita na ba kayo ng advertisement ng Mukhasim? Tapos Na nakatiklop na lalaki mo yun? Siya yun! Hindi dapat kayo ganun. Dapat ngayon pa lamang, dito pa lamang sa lupa, nakaano yung ang kanino nyo, ang mukha nyo, bye. nakangiti ka ganyan. Parang pagdating ng katabi mo. Kasi di po practice ka, ganyan ang itsura mo pagdating sa langit. Bakit? Kasi pagdating mo sa langit, nakatingin ka sa Panginoon. Kita-kita mo yung kanyang beauty. Kita-kita mo yung kanyang kagandahan. Kita-kita mo yung kanyang kalwalhatian doon. Kaya nga sabi rin doon, pagdating sa langit walang mag-asawa. Sabi nung iba, ay salamat. Pagdating sa langit, magkikita kami dalawang mag-asawa ron, magtitingin na kami, hi. Tapos titingin na ako pa, titingin ka na ulit sa Panginoon. Yung beauty ng asawa ko, na sinabi ko kaninang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, matatakbunan yun ng ganda ng Panginoon. Amen. Kaya naman pagdating na, hi baby, titingin na ulit ako sa Panginoon. Wala na kami labi-labi gusto. Kasi ang focus ko na ngayon, nandiyan dyan na ang Diyos eh. Amen. Ganun ang langit. Yun ang binibigay sa atin ng Panginoon, sovereign. Ibibigay niya sa puso mo, akin ka ng langit, anak. Akin ka. Hindi ka kung kani-kanino man. Yun ang isang kapangyarihan ng grace. Na kapag binigay ng Panginoon yan sa iyo, hindi na niya babawiin yan. Hindi, isa sa mga magandang verse na dapat nyo siguro minimemorize. Pag tumayo ulit dito si Pastor Emerson next week. Sino makapag-memorize ng Romans 8:38 to 39? Dalawang version. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present or future, nor height or depth, nor any powers in all creation can separate me from the love of God which is in Christ Jesus. Walang magtatanggal nun sa iyo. Dahil nga sovereign yun eh. Pag binigay ng Panginoon sa iyo yun, iyon na yun. Hindi na mawawala sa iyo yun. It will always be yours. It will always be yours. So anong natin dito? Because salvation is by grace, we are just to receive it by believing in the giver. Ang gawin mo lang. Kaso yung iba, ang ginagawa kasi, ino-offer na yung langit, sandali lang Lord may gagawin pa muna ako para sa'yo. Huwag ka nalis dyan. Steady ka lang yan. And then you start to going to do something. Wala ka na magagawa eh. Because you are a sinner. And it is just being given to you. So you just receive it. Huwag ka na makipaghagil pa. Binigay na nga eh. And that's the sovereign nature of God's grace. So, salvation is always the work of God. By the blood of Jesus Christ, done for His people by His grace. By His grace. So, balik tayo ngayon doon sa istorya natin kanina. Yung mga Ehipto. Balik tayo doon. If you have received Jesus Christ, there is nothing for you to be afraid of in this life or when you die. Wala ka nang dapat katakutan. Wala ka nang dapat katakutan. Because
Salvation is already a done deal. Amen. Ginawa na yan ng Panginoon para sa inyo 2,000 years ago. When you are in Christ, you are already victorious. Amen. You are not for having the things in this world or for having a happy and comfortable life in this life. Hindi. You are secure in your destiny with God in heaven someday. Amen. Kaya huwag na kayong mag-isip na tumama sa loto o magkabali ka ba ng huwag kayong those are things na masarap isipin pero do not dwell on them. Dwell on the things above, not on the things on earth, because your destiny is Heaven. above, not this one. Amen. Not this one. Kaya huwag kayo masyadong ma-prostrate sa mga paligid ninyo. Someday, they will all be gone. But your place in heaven will always be there. Because your salvation is from the God who loves you so much. Ito na lang po, last verse bago ako po. I would like you to remember this. And this is the testimony, or this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ang sinasabi ko rito, and this is the testimony, ito yung patotoo na sinasabi ng Diyos. Ibinigay na niya ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Kung nasa iyo si Kristo, may buhay na walang hanggan ka. Pero kung wala sa iyo si Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. So, tatanungin mo ngayon ang sarili mo. Nasa akin ba si Kristo? Nasa akin ba si Kristo? Amen. Hallelujah. Kung sigurado kayo na nasa inyo si Kristo, purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Kung hindi kayo sigurado na nasa inyo si Kristo, nandiyan po sina Pastor Emerson, si Pastor Edgar, si Pastor Ferdy. Sana huwag kayong umuwi ngayon nang hindi nyo sila kinakausap. Huwag kayong lumabas ng pintuan niya ngayon nang hindi nyo sila kinakausap. At baka mamaya may mangyari sa inyo. Uli na. Kung hindi kayo sigurado, kausapin ninyo ang inyong mga pastor. At isasabihin niya sa inyo kung paano kayo makakasigurado. Kung sigurado kayo, praise God. Praise God. Tayo po tayo. Panginoon namin Ama, dakilang Diyos, maluwalhati, makapangyarihan. Sa iyong kadakilaan, ibinigay mo ang aming kaligtasan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Si Jesus na itinakwil ng maraming tao, ngunit sinabi mo na ang kaligtasan ay matatagpuan sa pangalan lamang ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa iyong biyaya, hinayaan niyo po na makilala namin si Jesus. Sa iyong pagpapala, ginawan mo ng paraan na kami ay tumanggap sa iyong anak bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Sa pamamagitan ng iyong wisdom, tinulungan mo kami maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. At dahil dito, nagtiwala kami. Sa mga araw po na kami ay bumitaw kay Jesus, sa mga araw na nag-alangan kami sa Kanya, sa mga araw na
tumalikod at iniwanan siya. Kami po ay humihingi ng patawad sa inyo. Hugasan niyo po ang aming pagkakasalang ito at hayaan niyo po na patuloy dumaloy ang dugo ni Jesus sa aming buhay, sa aming puso upang alisin ang pag-aalinlangan na ito, ang pagtalikod na ito sa aming Panginoong Jesucristo. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga darating na araw, patuloy po sanang lumalim ang pagkapit namin sa Kanya. Patuloy po sanang lumalim ang pagkakakilala namin sa Kanya. At gawin niyo pong mas makahulugan ang paninilbihan namin sa Kanya. Hayaan niyo po na ang aming mga labi ay mag-umapaw ng papuri at parangal sa Panginoong Jesucristo na nagbigay ng Kanyang buhay para sa aming kaligtasan. At sa mga araw na darating, nawa, patuloy kang magalak sa amin at maging kalugod-lugod sa iyong harapan ang aming buhay. Dalangin ko para sa inyong mga kapatid. This is my prayer. May you see this day as a gift from God and take it, enjoy it, and make it your own to share with others. May you receive the strength from the Father that you may endure whatever this life will throw at you. May you experience the grace of God to be generous to others. And may you have the courage to stand tall for all that is good and fair. And to the only God, our Savior, we declare, O Lord, yours is the greatness and the power, and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord God, and you are exalted as head above all. In the name of our mighty Savior Jesus Christ, this we pray. Amen. Amen. Praise God po. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat at pinakita mo na kailangan ka namin, Panginoon. May isang bagay mabuti sa aming pagkatao, Panginoon. Kami nagkasala. And as we continue sa panambahang ito to celebrate the cross and the resurrection, thank you for the blood that was shed on that cross, Father. And we thank you, Panginoon, on that cross, on that tree, those 3 nails. Salamat, Panginoon. At alam namin na nakasisiguro kami na kami ligtas. At darating yung araw na makikita namin ang iyong mukha, Panginoon. At sa araw na yun, Panginoon, kami punong-puno ng galak. Ngayon pa lang, Panginoon, ay nagagalak na kami. Dahil itong oras na to ay dinilaga mo para sa mga anak mo upang malaman namin dahil sa cross, kami may kaligtasan. Dahil doon sa cross ng Kalbaryo, meron po kaming freedom na makalapit sa iyo. As you said in your word in Hebrews chapter 4, to come boldly to the throne of grace, for you will find mercy and receive grace in the time of your need. Lord, may pangangailangan kami sa mga oras ito. At salamat at pinuno mo ang aming pangangailangan. As you said in your word in 1 Corinthians 11:23 to 26, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, as po natin tinapay. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Father God, we thank you for your Son, na dun sa cross, that by your stripes we are healed. Nabugbog ang kanyang katawan para sa aming kaligtasan. And we receive it, Panginoon. Every healing, every restoration ay nasa amin ngayon sa oras to. This we ask in Jesus' name. Amen. In the same way,
He took the cup. Tas po natin nasa after supper saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Father God, we thank you for the blood. Lord, sabi mo pa nun, without the shedding of the blood, there's no remission of sins. Thank you for wiping away our sins sa iyong harapan pa nun. And you have made us white as snow. Salamat sa iyong paglilinis. Sa oras na pa nun, inaangkin namin ang kaligtasan na binigay mo, that we have been made the righteousness of God through your Son, Jesus Christ. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise you, Father, in Jesus' name. Sa oras ito, Panginoon, we give you back all the glory and thanks. Yes. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, Yes. na ngayon ay sigurado kami na may kaligtasan ng bawat isa. Yes. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi namin kaya ito, Panginoon, dahil walang maganda sa aming pagkatao, Panginoon. For everyone has sinned, Panginoon, and fall short from the glory of God. But thank you for your Son, that you've given Him as the gift of life sa aming mga anak mo, Panginoon, sa oras ito. Lord, maraming salamat sa mensahero mo. And before we close, I'd like to call on Brother Dave and his helpmate at Joe. I'd like to pray for you and declare blessing. Hallelujah. Tuon po natin ating mga kamay sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Father God, we thank you sa kanilang buhay, sa kanilang mag-asawa, Panginoon, at pinahayaan mo sila ng mga anak sa spiritual, Panginoon. Lord, wala man silang anak sa physical, but Panginoon, maraming salamat that they have touched so many lives. Lord, we thank you sa kanilang mga buhay. We declare Psalms 37 verse 4. As they delight themselves in the Lord, you will give the desires of their heart. Yes. We know, Panginoon, that their only desire is to worship you in spirit and in truth. And Father, in Jesus' name, we declare your provision, Yes. your protection, Yes. your abundance. More importantly, Panginoon,
salamat at ginagamit mo sila. Maging daluyan ng iyong pagpapala. As we declare Isaiah over them, Panginoon, how good and beautiful are the feet of those who brings good news and good tidings. Lord, salamat sa mensahe mo. Ginamit mo si Brother Dave to be your spokesperson, Panginoon. Salamat sa anointing na binigay mo sa kanya. Na saan man siya magpunta, we declare Joshua 1:9, that everywhere they set their foot upon, you have given it to them. We declare blessing upon them from the crown of their heads to the soles of their feet. In Jesus' mighty name, we declare it by faith. It is done. In Jesus' name, amen. We declare blessing as our hands are raised, our heads bow down. We declare blessing, upon blessing, favor upon favor, grace upon grace, love upon love, and peace upon peace. In Jesus' mighty name, pray. All the children of God say, Amen.